Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Mga ka-friendships! Welcome back dito sa ating channel! Mga ka-friendships, pagpasensyahan niyo na kung napapansin niyo ang boses ko. Nako mga ka-friendships, pinipilit ko lang talaga ang sarili kong mag-vlog dahil na-miss ko na kayo at gusto ko na magbigay sa inyo ng update tungkol sa expanded career progression system for public school teachers, lalo na doon sa part ng qualification standards and performance requirements ng mga teacher applicants ng public school teachers. So, bago natin simulan na kumaka-franchise, kamusta na pala kayo? Sana okay, maganda at masayang araw natin ngayon. And eto ulit ako, pagpasensyahan nyo na kahit may problema sa boses, may ubo, may sipon, pinipilit pa rin nating vlog, gumawa ng content dahil ganyan ko kayo kamahal maka-franchise. Mahal na mahal ko kayo kaya hindi ko kayo matiis na hindi mabigyan ng update. Kaya ngayon maka-friendships na ako para sulit and worth it ang ating paggawa ng content, ng video, pag-vlog. Nako, panoorin natin ang video mula dito hanggang sa dulo maka-friendships para naman maganda sa loob ko na lalo na kung hindi nyo i-skip ang ating mga charot ads na dumadaan sa ating video. Pamasko nyo na yan sa akin. Yan mga friendships. So nandito, katabi ko ang laptop ko mga friendships para siya'y magbigay, guide natin mga friendships sa pag-discuss ng ating topic. So, unahin natin ang qualification standards and performance requirements ng mga teacher 2 and 3 applicants. Sila yung mga mga friendships, career stage 1. So, sa career stage 1, kasama doon ang teacher 1, 2, and 3. Pero, hindi natin isama sa content yung teacher 1 kasi iba ang requirements nila mga ka-friendships. Yun na lang 2 and 3 kasi pag-uusapan natin ang reclassification sa expanded career progression system. So, reclass requirements and qualification standards sa pag-usapan natin. Pag sinabi kasing qualification standards, meron siyang mga certain criteria na dapat nating sundin at meron din siyang IPCRF, 'di ba, sa DepEd RPMS. So kaya doon tayo mag-focus sa stage 1, teacher 2 and teacher 3. Pero kasama po diyan ang teacher 1. Iba ang requirements niyan kaya ibang content na lang 'yon, 'di ba mga friendships? Kasi ang pag-uusapan natin nga promotion. So, dito sa, ulitin ko mga ka-friendships, sa expanded career progression for public school teachers, wala ditong available items. Walang available plantilla. Ang madalas narinig natin ay promote yourself. So, paano? Mag-apply ka, magpasa ka ng papel para maabot mo yung cut-off points, then i-upgrade ang sarili mong item. Okay? Kasi, naku mga friendships, ang laki ng budget niyan, 6 billion this year. Pero mga friendships, tandaan natin, kung sakali man nag-apply tayo this year, umabot sa points at naubusan ng budget, hindi na-upgrade ang mismong item. Huwag po kayong mag-alala kasi valid po 1 year ang ating papel. So, kayo po ang next priority sa next year budget. So, ako kasi hindi pa ako qualified mag-apply for reclass kasi kaka-reclass ko lang din last June 2023 and kailangan ko ng isang year, 1 year cycle ng IPCRF kaya next year pa ako pwede magpasa. So ito na nga, masyado tayo madaldal kung saan tayo napupunta sa ating topic ngayon.
So, mga ka-friendships, unahin natin ang performance requirements ng T2 at saka T3. So, sa T2 mga requirements, ang kailangan natin dyan, pareho lang naman sila mga requirements eh. Pareho silang 1 IPCRF lang. Kung ang mag-apply ka ng T2, T3, 1 IPCRF. Ang nakasabi dito, sa Teacher 2, kung Teacher 1 ka ngayon, naka 1 year, naka 2 years ka na sa DepEd, or 3 years na, gusto mong mag-apply for T2, magpapareclass ng T2. Ang kailangan mo lang sa IPCRF mo ay dapat meron kang 6 na proficient COIS, Classroom Observable Indicators, at very satisfactory. So, 6 na proficient COIS at very satisfactory VS. Dito naman siya sa non-classroom observable indicators or NCOIS. So, kailangan mong meron kang 4 proficient NCOIS at VS very satisfactory. So, yun lang po, 6 and 4. 6 COIS, and then VS ang rating. Hindi kailangan, well, kung wala, paano kung wala akong VS, lahat ay O, di ikaw na. Minimum requirement lang po ang VS. Kung O lahat ang rating mo, then congrats. You're more than the minimum. You reach more than the minimum. So, lagpas ka doon. Napapahanga mo yung mga assessors, mga raters, observers sa papel mo kasi lumagpas ka sa minimum eh. 'Di ba? And then, dito naman sa, sa NCOI, same din. Kung lahat ang O mo doon, wala kang 4 na VS, lahat O, then congratulations! Lumagpas ka din sa minimum requirements, which is good. Good, okay? And then sa mga Teacher 3 applicants, sa mga magpapareclass, kung galing ka T1, kung T2 ka ngayon, magpapareclass ka for T3, and then mga ka-friendships, ito po yung requirements natin. Kailangan at least naka 12 proficient classroom observable indicators or COIS at VS ulit ang rating. Very satisfactory. And then doon naman sa non-observable indicators or NCOIS, kailangan maka 8 proficient NCOIS tayo. Then ang rating ay VS. Very satisfactory. So ulitin ko, 12. Kapag T3 ka, planning to apply for T3, ang baba lang ng kailangan. 12 na proficient na VS at yung sa NCOI naman ay 12 proficient na NCOIs at VS pa din. So, ngayon, same lang din kung wala kang VS, lahat ay O yan, then congratulations din. Walang mali kung lumagpas ka sa minimum. Yon ay mas okay. Kasi, edge mo yon dahil lamang ka sa minimum. Diba? Huwag kang maging minimum lang. Dapat, lagpasan mo ang minimum. Lagpasan mo ang at least. Diba? Damihan mo yung at least. And then, edge mo yun sa ibang applicants. Dito din, maliban dito, ito lang ay sa IPCRF, performance requirements, yon. Doon naman tayo sa qualification standards, okay? Kung pumasa ka doon sa performance requirements na IPCRF, then congrats! Ibig sabihin, mag-proceed ka for next step, review of your qualification standards kung papasa ka pa din. Okay? So, punta tayo dito. So, for T1, ang T1 kasi, SG11 ang salary niyan. Then,
bachelor's degree education or bachelor's degree in relevant, yun ay iba ha, hindi na natin masyadong talakayin ang T1. Although may nakalagay T1 dito, ang training niya non-required, ang experience non-required, eligibility, wag na natin masyado siyang i-focus. Kasi ang content natin dito ngayon ay about promotion or reclassification sa expanded career progression system. Dito sa qualification standards, position na a-applyan mo, salary grade, education, training, experience, eligibility. So, yun yung 4 na dapat nating tandaan. Education, training, experience, eligibility. So, kapag T1 ka, at gusto mong mag-apply for T2, apply ka ng T3. So, mga ka-friendships, dito sa education, kung T2 ka, kung T1 ka, mag-apply ka for T2. Ang dapat mo dyan ay bachelor's degree in education or bachelor's degree in relevant subjects or learning area with at least 10 professional units in education. So, kung eduk grad ka, like BEd, BSEd, and then, okay yun sa'yo. Kasi, pasok na tayo, bachelor's degree natin yun eh. Meron kasing mga teachers na hindi sila eduk talaga. Mga unit earners, kumbaga mga computer science teacher, mga IT teacher, mga computer science graduate, IT graduate, mga accountant graduate, ganun. Di ba mga ka-friendships, hindi yun sila mga eduk. Nagiging eduk na lang sila kung mag-unit sila ng 18. Kaya pwede na sila mag-apply for teacher, lalo na pag mapasa nila yung board exam. And then, ang training requirements doon, minimum ulit ito. 8 hours of training in any of or cumulative of the following curriculum, pedagogy, subject specialty acquired with the last 5 years. So, ito yung mga topic ng training na pwede natin kunin. 8 hours of training in any of or a cumulative of the following. It's about curriculum or pedagogy, subject specialization acquired within last 5 years. Kung ang tanong mo, sir, nag-training ako, may training ako or seminar about sa pagtuturo, pedagogy, curriculum, last 2021, pasok pa ba yon? My answer is yes. Pasok pa yon kasi sakop pa siya ng 5 years ang 2021 kasi 2025 pa tayo ngayon. Okay? And then, ang kailangan mo lang sa experience ay 1 year. At least kung naka 1 year ka na sa pagtuturo, then pwede ka na mag-apply for T2. Okay? And then, ang eligibility elementary, RA 1080, teacher, elementary, secondary teacher, RA 1080, teacher, secondary, ganun. Eligibility yon. And ngayon mga ka-friendships, yung mga nabanggit kong 8 hours, 1 year of teaching experience, mga minimum lang yon. So, what if nakakuha ka ng mas marami pang oras sa training, naka 50, 64, then, congrats! More points to earn sa training mo at lalo na kung relevant ang topic ng inyong inatinan. At take note, remember, the training center or yung inatinan mong online na training or face-to-face man yan, dapat po
ay accredited or registered by NEA or PRC. Yon mga ka-friends, tandaan natin yon ay consider natin. Huwag basta-basta maniniwala. Ang dami nagkalat ngayon online, nag-o-offer ng mga training. So, yes, may mga legit pero mas maraming scammers. Okay? So, meron akong alam na legit na training, online training or seminar. Napaka-legit niya kasi meron siyang mga activities gagawin offline. Kung kailan mo gusto matapos, ikaw ang bahala kasi hawak mo yung oras mo. Kung gusto mo yung magparas, iparas mo pa. Bilis mo kasi kung kailangan natin agad-agad, di ba? And then, pwede siyang mag-send siya right after matapos mo yung activities, yung modules. Mag-send siya ng e-certificate sa email mo. Yung e-certificate na yon, pwede mo na i-print at magamit mahabol. Kasi kung hintayin mo pa yung hard, nagdi-deliver sila through GNT or LBC, matagalan pa kasi ganun. Kaya, pwede na while waiting nun to follow kung sakali kailangan talaga yung Pero legit na yung e-certificate, may signature na nila at saka may control number na tracking number, control number ba tawag nun, na pwedeng ma-check ng PR, ng division kung legit ba talaga ang certificate. Kaya masasabi kong legit dahil naka-try na ako sa kanila. Yon. And then, kung T1, T2 man kayo ngayon at gusto nyong mag-apply for T3 position 3 class, kailangan natin sa ating education ay bachelor's degree in education or bachelor's degree in relevant subject or learning area with at least 18 professional units in education. So tulad sa sinabi ko kanina na kung mga eduk graduate tayo, so walang ika-worries yon. So yung mga hindi din mga eduk, kailangan may mga 18 units. So I'm sure yung mga nasa public na nakain, na-check na yung mga papel nila. So wala nang ika-question doon. Okay? Kasi lahat kasi ito ay mga nasa public na, hindi ka naman kung nasa private pa, hindi ka pa naman pwede mag-apply for reclass dito sa private, sa public, di ba? So, alam na yan, wala nang problema dyan sa education. So, dagdag ko lang dito sa education, no? Wala kayong napapansin, sa education, mga ka-friendships. Dito sa education, ang minimum lang ang sinabi na bachelor. Sir, paano kung tapos na ako sa master's degree ko? Full-fledged na ako, sir, graduate na ako ng MA. Meron na akong CAV. Very good. May CAV ka na, may TUR ka nang naka-CAV, then very good yan and congrats. Bakit? Edge mo din yun, lamang ka sa ibang applicants kung bachelors lang ang meron sila sa education. Kaya kung sasabak tayo sa reclass, dapat may extra points kang bit-bit. Huwag yung nasa puro minimum ka lang. What if yung lahat ng minimum na yan ay hindi yan makakaabot doon sa 50? Kasi paano kung ang demo mo mababa din, interview mababa din, kasi puro mababa ang mga points mo kasi minimum lang. So please, wag natin, alam natin ang minimum pero dapat extrahan ng bala, ng points. So like for education, ang minimum is bachelor's degree lang natin sa college. So, para malamangan mo yung iba, kung tapos ka na sa MA, magpasa ka ng TUR na naka-CAV, 'di ba? O kaya PhD, 'di ba? Yung TUR mo ng CAV din ng doctorate degree, okay? And then, ang minimum hours requirement sa training ng Teacher 3 ay 18 lang. Yes, 18 hours of training in any of a cumulative of the following: curriculum, pedagogy, subject, specialization, acquired within the last 5 years.
So, kung meron kang certificate 2022, then pwede pa. Considered pa din yan, bilang pa din ang points. Basta, ulitin ko, ang topic ng training mo ay relevant doon sa position na ina-applyan mo. Yung topic noon about teaching, about curriculum, about instruction, ganun mga ka-friendships. Huwag lalayo sa position na ina-applyan. And then minimum of number of years na pwede kang ma-reclass sa T3 kung galing ka T1, galing kang T2 ay 2 years lang. T3 ka na. Yes, 2 years of teaching experience. Yang 2 years na yan, minimum lang din yan. Pero kung nakapag 5 years ka, nakapag 10 years ka na, nasa T2, T1, then lamang ka din sa mga ibang applicants. Pero mga ka-friendships, reclassification ito. Reclassification. Ang kalaban mo ay sarili mo. Hindi mo kalaban ng iba. So, think for yourself na kung makakaabot ka ba sa cut-off ng 50 points. Kasi lahat nga ng aabot ng cut-off points ay marireclass, ma-upgrade ang ating item or plantilla. Kasi, sir, what if maubos? Kung maubusan ng budget, hindi nga, kung maubusan nga, by next year naman sila ang priority, bibigyan. Okay, basta mayroon na siyang, basta na-evaluate na yung papel ng teacher. Okay? Wala na itong ano. And then, mga ka-friendships, na hindi na ma-open ang laptop ko, tandaan natin, since alam na natin, no, 2 years lang ang kailangan sa training. And then, experience pala. Kung lagpas ka, so lamang ka ng points sa iba, pero ira-ranking pa din yan. I-ranking yung pinakamay mataas, sila yung unang ma-reclass. Sila yung unang batch, second batch, third batch. Hintayin mo lang darating sa batch mo. Basta ang goal natin, makaabot lang ng cut-off. All goods na yun mga ka-friendships. Okay? So may computation po ang ETE, Education Training Experience. So may nagawa na tayong video niyan. Hanapin nyo lang dito sa ating channel para ma-compute nyo na. Kasi mga ka-friendsers, kailangan mag-self-evaluation muna tayo kung saan ang points aabutin mo. Para alam mo din nung gaano mo paghandaan ang demo mo at ang interview mo or annotation writing. Okay? So hanggang dito na mga ka-friendsers, naintindihan ninyo ang ating content kung paano paghahandaan ng ating reclassification journey, promotion journey sa ating performance standards and qualifications performance requirements and qualification standards. Okay? So, basis or ang ating reference ng ating content ngayon ay DepEd Order number 24, Series of 2025. Okay? Thank you so much and see you sa ating next video. Magpa-promote ka na!